ngayon tayo ay sama-samang manalangin, tayo po ay magsisisi sa ating mga kasalanan, gayon din hingin natin ang patnubay ng Holy Spirit at ng ating worship program. Muli po tayong tumawag ng Panginoon. Let's shout, Panginoon! 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 O Panginoon, muli sa umagang ito, meron po kaming Sunday worship at gayon din kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Nawa Panginoon, linisin mo po ang bawat isa sa puso, sa isip at sa gawa Panginoon. Sa buong linggo, kami man po ay nagkaroon ng pagkukulang sa iyo at pagkakasala. Nawa sa umagang ito Panginoon, at ito'y bigyan mo po ng dalisay Panginoon sa pamagitan ng iyong dugo upang kami maging banal sa iyong harapan sa aming pagsamba. Gayon din ang patnubay ng Holy Spirit. Gabayin mo po ang bawat isa habang worship program sa aming worship online, Panginoon. Ikaw po ang manguna, ikaw po ang mag-guide sa aming lahat. At ang aming pagsambang ito ay maging kalugod-lugod sa iyo sa lahat ng gagamitin mong instrumento, Panginoon. Naway ikaw ang manguna, ikaw ang kumilos sa aming lahat. Maraming salamat po, nawa maging kalugod-lugod, katanggap-tanggap ang aming pagsamba sa umagang ito. Maraming salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hymn number 8. Responsive reading number 13, purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin niyo siya dahil sa kanyang mga kapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang marilog na kadakilaan. Purihin niyo siya ng tunog ng pakakak, purihin niyo siya ng salterio at alpa. Purihin ninyo siya ng pandereta at sayaw. Purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawat at ng flauta. Purihin niyo siya ng mga matunog na simbalo, purihin niyo siya sa pinakamatunog na mga simbalo. Tayo pong lahat, purihin ang bawat bagay na hininga, na mga hininga ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon. Amen. Sumasampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula na paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay narito sa iyong harapan upang maghandog ng papuri at pagsamba sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, sa lahat po ng kapatiran namin, lahat ng mga mananabahan ngayon. Nawa, Panginoon, ibubuhos mo ang iyong dugo sa bawat isa upang ito'y luminis sa aming puso at gayon din sa aming buhay, O Lord, upang kami po, Panginoon, ay maging banal at malinis sa iyong harapan. Nawa, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala, ito'y aming inilalapis sa iyo at pagsisisi, Panginoon, panalangin may pagsisisi sa amin upang kami po ay iyong patawarin sa lahat ng aming pagkakasala sa iyo. At sa umagang ito, kami po ay makapaghandog ng tunay at makapagsamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, maraming salamat sa iyong biyaya na kaligtasan. Hanggang ngayon kami po ay buhay at ginagamit mo para sa iyong kaharian, para sa iyong salita. Ito'y mabuting balita sa pag-aakay sa mga kaluluwa na naliligaw ng landas, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Lord, na patuloy, bigyan mo po kami ng malakas na pananampalataya sa bawat isa sa amin, lahat ng mga MPC member. Nawa, mahikayat sila, Panginoon, at maitas ang kanilang puso sa mga nangihina sa pananampalataya. Ito'y panumbalikin mo po sila, Panginoon, sa inyo, sa inyong iglesia, at gayon din, Panginoon, at patuloy na maglingkod sa gawain
na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, nagpapasalamat rin po kami sa araw-araw na biyaya mo sa bawat isa sa amin. Kami po ay nagkakaroon ng patuloy na kalakasan, kalusugan, karunungan at kapangyarihan, at gayon din ang paggabay mo sa amin araw-araw sa aming mga trabaho, sa aming mga gawain, Panginoon. Salamat sa mga prayers, O Lord, na pinagkaloob mo sa amin. Gayon din, patuloy kaming humihingi, Panginoon, ng malakas na pananampalataya, gayon din katagumpayan sa lahat ng aming gawain. Ilayo mo po kami sa anumang tukso ng dyablo, ng aming kaaway, upang hindi kami madaig nito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katagumpayan, O Lord, sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo na papatnubay sa amin sa daan ng kaligtasan, Panginoon, hanggang sa aming kompleto ng kaligtasan, hanggang sa glory of salvation, O Lord. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang magbabahagi ng mabuting balita sa umagang ito. Bigyan mo po ng patuloy na karunungan, kalakasan, gayon din, Panginoon, sa kanyang mensahe na aming maririnig. Ito'y magkaroon ng tunay na kaliwanagan at katotohanan sa bawat isipan ng lahat ng mga miyembro na makikinig ng iyong mabuting balita. Muli namin dinadalangin ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Nawa, O Lord, patuloy ka mahabag sa aming bansa. Bagaman nakakaranas ng COVID-19 pandemic ang aming bansa, patuloy kang magbigay, Panginoon, ng kalinga, magbigay ng kalutasan, Panginoon, lalo na vaccine sa lahat ng mga Pilipino. Especially, Panginoon, sa bakuna, Panginoon, na nangangailangan ng bawat mamamayang Pilipino. Tulungan mo po lahat ng corona victim, mga frontliners, O Lord, ito pong patuloy na magbigay sa kanila ng kaligtasan. Panginoon, maraming salamat sa biyaya mo. Nawa patuloy kang manahan sa aming puso at maging sentro ka ng aming gawain ito. Muli ka namin pinupuri at dinadakila sa iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon sa ating scripture reading, ito ay sa Efeso chapter 6 verse 13. Dahil dito, kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay makatayo laban sa masamang araw at paggawa ninyo ng lahat ng mga bagay ay manatili kayong nakatayo. Amen? At ngayon ang tema sa umagang ito ay isuot ang buong baluti ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat at sabihin nga natin sa ating katabi, God loves you. God loves you. God loves me. God loves me. God bless you. God bless you. Amen. At ngayon ang tema sa umagang ito ay isuot ang buong baluti ng Diyos. Ngayon ang sitwasyon ng ating bansa ay mahirap dahil sa COVID-19 pandemic na kumalat sa buong mundo. Tayo ay nasa gitna ng pangyayaring ito, kaya dapat tayong magtagumpay na may kasamang pagtitiis at pananampalataya. Ngayon, nais kong ipahayag kung paano tayo magtagumpay spiritually. Sa generation ng sakunang ito, bilang Kristiyano, mayroong tayong kaligtasan. Ngayon, ang ating kaligtasan ay nagiging proseso sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Bakit kailangan natin ang buong baluti ng Diyos? Dahil mayroong mga pagsubok ng sanlibutan at tukso ni Satanas. Sa Biblia, maari nating malaman ang tungkol sa mga espiritual na mga bagay at espiritual na mga problema. Ano ang dapat nating gawin? Or anong dapat gawin para sa espiritual na pakikipaglaban ayon sa talata? Dapat nating malaman ang buong baluti ng Diyos. Sa verse 13, dahil dito, kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay makatayo laban sa masamang araw at pagkagawa ninyo ng lahat ng mga bagay ay manatili kayong nakatayo. Bakit dapat mayroon tayong baluti ng Diyos upang gawin ang espiritual na pakikipaglaban at kailangan nating isuot ang buong baluti ng Diyos? Ang ating laban ay hindi sa pisikal at material na mga bagay, kundi ito'y spiritual na laban. Ito'y nangahulugan ng ating kalaban ay si Satanas at ang dyablo. Ang ating pagkikipaglaban ay upang ingatan ang ating pananampalataya, upang makumpleto ng kaligtasan. Bilang Kristiyano, kailangan nating maging malakas sa pananampalataya at malakas na kawan ng Diyos
para sa pagsasagawa ng kaligtasan habang tayo ay nasa proseso ng kaligtasan. Verse 10, sa katapus-tapusay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Dapat nating malaman ang layunin ng pakikipaglaban ayon sa verse 13. Dahil dito, kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay makatayo laban sa masamang araw at pagkagawa ninyo ng lahat ng mga bagay ay manatili kayong nakatayo. Ipinaalala ni Pablo sa atin na lumaban sa ating espiritual na pakikipaglaban sa buhay. Kailangan natin ng sandata na espiritual na ito'y buong baluti ng Diyos. Ang ating pagkikipaglaban ay upang matupad natin ang salita ng Diyos. Dahil dito, kailangan nating maging matatag na nakatayo para sa tagumpay at pagsamba sa Diyos ngayon. Tayo nagtatagumpay sa ating sitwasyon. Ang mag-ebanghelyo ay espiritual na pakikipaglaban kay Satanas. Upang matupad ang kalooban at plano ng Diyos, kailangan natin ng buong baluti ng Diyos upang makipaglaban. Anong kailangan natin para sa espiritual na pakikipaglaban? Kailangan nating isuot ang buong baluti ng Diyos. Kaya kanina, ito'y verse 14 hanggang verse 18. Kaya yung S8, it means spiritual armor. Kaya number 1, ito'y spiritual armor ay sinturon ng katotohanan at baluti ng katwiran. Ito'y ating isuot, ang sinturon ng katotohanan at baluti ng katwiran. Verse 14. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Ang sinturon ay upang ibigkis sa damit at upang maging matatag ang baywang para sa pakikipaglaban. Ang sinturon ay nagsisimbolo ng katotohanan. Ibig sabihin na si Jesucristo. Sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Nangangahulugan na ito na espiritual na malakas na sandata at sa mental or mentally. Ang kasinungalingan ay sandata ni Satanas. Ngunit ang katotohanan ay sandata ng mga banal. Kung walang sinturon ng katotohanan, hindi tayo maaring magtagumpay sa espiritual na pagkikipaglaban. Kaya apply natin. Sa proseso ng kaligtasan, ang Kristiyano ay dapat na mayroong sinturon ng katotohanan upang maging ugat ng kalakasan. Ito ang daan ng tagumpay para sa proseso ng kaligtasan. Letter B, ito'y baluti ng katwiran. Kanina ito'y sinturon ng katotohanan at ngayon baluti ng katwiran at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Ang baluti ng katwiran ay nangangahulugan na upang magdepensa sa ating puso. Ang baluti ay nagsisimbolo ng katwiran. Ang puso ay hindi nangangahulugan na sa pisikal, kundi espiritual na pag-isip at kaluluwa, na dapat ay may tamang pag-iisip at tamang gawa. Kung ang puso ay hindi tama at ang ating isipan ay hindi tama, hindi tayo magtatagumpay sa laban. Tulad nito, baluti ni Jesus sa Matthew 11:29 and 30, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Sa pang-Bible verse sa Pilipos chapter 2 verse 5 hanggang 8, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa inyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnang ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi, bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibhasay na sumpungan sa inyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo sa kamatayan sa krus.
Kaya apply natin. Para sa pagdepensa ng puso, kailangan nating isuot ang baluti ni Jesucristo at ang Biblia. Amen? Amen. Amen. Pangalawa, ito yung spiritual armor na kailangan natin isuot ay sapatos ng magandang balita ng kapayapaan at panangga ng pananampalataya. Ayon sa verse 15. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Ang sapatos ay magandang balita ay nangahulugan na upang humayo para sa misyon at gumawa para sa magandang balita. Sa Matthew 28 verse 19. Kaya nga, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko. Kung walang sapatos, hindi tayo maaring pumunta sa larangan ng pakikipaglaban. Bakit? Dahil mayroon sa daan na puno ng tinik, mga bato, lason, at ito'y mahirap puntahan. Ngunit kung isuot natin ang sapatos, ay walang magiging problema para sa atin. Ang sapatos ay nangangahulugan na gawa ng pananampalataya para sa magandang balita. Kaya kung mayroon tayong magandang balita, maari tayong humayo saan man ayon sa kautusan ng Panginoon. Hanggang ngayon, maraming mga tao ang namatay dahil sa COVID-19. Hindi natin alam kung sila'y nagkaroon ng magandang balita. Kaya dapat nating isuot ang sapatos ng magandang balita ng kapayapaan. Tayo ay humayo saan man. Sa ating sitwasyon, hindi tayo maaring lumabas. Kaya ibahagi natin ang magandang balita sa ating pamilya at kapwa sa pamamagitan ng online worship at prayer meeting. Tayo ay palaging manalangin para sa kaligtasan ng ating pamilya. And then, ito'y panangga ng pananampalataya, verse 16. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Ang panangga ay nagsisimbolo ng pananampalataya. Kaya kapag mayroon tayong pananampalataya, maari nating maprotektahan ang ating buhay mula sa mga nagliliyab na palaso na ibig sabihin ay atake ni Satanas. Halimbawa sa Biblia, ito'y si Adan. Siya ay nabigo mula sa atake ni Satanas dahil hindi sila sumampalataya sa salita ng Diyos. Kaya sa Genesis 2 verse 17, datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Si Samson, ito yung sa Judge chapter 16 verse 18. At nang makita ni Delilah na sinansay sa kanya ang buong taglayin niya ang kanyang puso, ay nagsugo siya at tinawag ang mga pangulo ng mga Pilisteo na sinasabi, ahunin pa ninyong minsan, sapagkat sinaysay niya sa akin ang buong taglayin niya sa kanyang puso. Nang magkagayoy, inahon siya ng mga pangulo ng mga Pilisteo at nagdala ng salapi sa kanilang kamay. Siya ay nabigo mula sa tukso ni Delilah, dahil si Samson ay hindi sumampalataya sa salita ng Diyos. Nagtiwala siya sa kanyang sariling pisikal na kapangyarihan. Ngunit ito'y si Moises, siya'y nagtagumpay mula sa laban kay Haring Paraon. Ang kanyang pananampalataya ay higit na malaki at palaging sumunod sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Ang panangga ng pananampalataya ay nangangahulugan na upang sumunod sa salita ng Diyos at sundin ang salita ng Biblia. Kaya apply natin. Ngayon sa ating spiritual na pakikipaglaban, kung mayroon tayong malaking pananampalataya, maaari tayong magdepensa at maprotektahan ang ating kaluluwa at pananampalataya. Kailangan natin ng malaking pananampalataya. Huwag tayong mabalisa sa ating sitwasyon dahil sumasampalataya tayo na ang Diyos ay ating panangga at ating kapangyarihan. Amen? Amen. Ito'y nangangahulugan na panangga ng pananampalataya at maaari tayong makipaglaban sa tukso ni Satanas. Amen? Amen.
At pangatlo, ito'y spiritual armor. Ito'y isuot natin ay helmet ng kaligtasan at tabak ng espiritu. Verse 17. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Ang helmet ay nagsisimbolo ng kaligtasan at ito'y nangahulugan na upang magprotektahan ng ating buhay at ang karunungan. Kaya ang helmet ay napaka-importante para sa buhay na walang hanggan. Tulad nito, kung mayroon tayong kasiguraduhan ng kaligtasan, hindi tayo matatakot at mababalisa, kundi tayo ay magiging magalak at maaring makipaglaban sa sanlibutan. Amen? Amen. Apply natin. Huwag iwan ang helmet ng kaligtasan dahil ito ay isang malaking regalo ng Diyos. Kaligtasan ay hindi nagmula sa kapangyarihan ng tao, kundi nagmula sa biyaya ng Diyos at pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Amen? Amen. Halimbawa, ito'y sinabi ni Pablo sa Filipos 1 verse 21, sapagkat saganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang tabang ng Espiritu na salita ng Diyos sa verse 17. At gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang tabak ay para sa sandatang pag-atake na ibig sabihin ay salita ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay espiritual na sandata na salita ng Diyos at ang Espiritu Santo. Kung apply natin, kung mayroon tayong salita ng Diyos, maari tayong makipaglaban kay Satanas at maari tayong magtagumpay. Huwag tayong humiwalay mula sa kaligtasan ng Diyos at tayo ay makipaglaban sa tukso ng sanlibutan. Amen? Amen. At last, ito'y spiritual armor ay manalangin sa lahat ng pagkakataon sa Espiritu. Verse 18. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Tayo ay laging may spiritual na pakikipaglaban. Ibig sabihin ay palaging manalangin sa lahat ng pagkakataon. Manalangin lagi na tayo ay maging kasangkapan sa pagtatag at magpakatibay sa ating kaluluwa at sa panahon ng sakuna. Partikular na tayo ay manalangin para sa ating puso at pag-iisip, sa ating pamilya, at iglesia, at sa ating bansa. Amen? Amen. Kaya para sa ating conclusion, ang proseso ng kaligtasan ay nangangahulugan na sa kasalukuyan, ito'y present na panahon at pamumuhay sa ilang ng mga Israelita. Bilang Kristiyano, kaya ngayon tayo ay namumuhay sa espiritual na pagkikipaglaban bilang proseso ng kaligtasan. Sa talatang ito'y nagtuturo sa atin kung ano ang layunin ng pagkikipaglaban at kung ano ang mga sandata sa laban at kung paano magtagumpay sa espiritual na pagkikipaglaban. Tayo ay maging kasangkapan na isuot natin ang buong baluti ng Diyos na ito'y mga sumusunod. Isuot ang sinturon ng katotohanan na ito'y ay ang buhay ni Jesus at ang salita ni Jesus. Ating isuot ang baluti ng katuwiran ni Jesucristo sa ating puso na tamang pananampalataya, tamang pag-asa at tamang pamumuhay. Ating isuot ang sapatos ng magandang balita ng kapayapaan upang humayo at ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan. Ito ay daan ng tagumpay. Ating isuot ang helmet ng kaligtasan. Ito ay kaluwalhatian ng mga banal at malaking pagpapala. Para sa ating pamumuhay sa kasalukuyan, mayroon tayong kasiguraduhan ng kaligtasan at habang tayo nasa proseso ng kaligtasan, lagi nating isuot ang helmet. Ating kunin ang tabak ng Espiritu Santo upang makipaglaban kay Satanas. Ito'y kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay nangahulugan na kapangyarihan ni Jesucristo. Kaya manalangin tayo sa pangalan ni Jesucristo. Tayo ay palaging manalangin upang magkaroon ng tagumpay
at mapagtagumpayan ng mahirap na sitwasyon ng generation ng COVID-19 pandemic. Amen? Amen. Tayo ay mga Kristiyanong kawal na laging handa sa pagkikipaglaban spiritually. Tayo ay magpakalakas sa Panginoon at tayo ay humayo at spiritual na makipaglaban sa pamagitan ng buong baluti ng Diyos at sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo hanggang sa pagbabalik muli ni Jesus, tayo ay magtagumpay. Amen? Amen. Tayo po ngayon ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay nakapagbahagi ng salita ng Diyos. Nawa ang bawat isa bilang mga Kristiyano at mga banal na iyong hinirang Panginoon, ito'y aming isuot ang buong baluti ng Diyos na ito'y sinturon ng katotohanan, panangga ng pananampalataya, baluti ng katuwiran, helmet ng kaligtasan, sapatos ng magandang balita araw-araw sa aming buhay at higit sa lahat, ito'y manalangin sa lahat ng pagkakataon dahil sa aming pakikipaglaban dito sa sanlibutan. Kami po ay lumalaban sa mga gawain ng aming kaaway, ito si Satanas. Kaya tulungan mo po kami na lagi naming maging handa bilang Christian soldier, Panginoon, na laging malakas at handa sa aming pananampalataya at makipaglaban hanggang kami magtagumpay dahil alam namin bilang mga anak mo, Panginoon, ikaw ay nandyan palagi na may proteksyon at patnubay ng iyong Espiritu Santo. Laging manahan sa amin ang iyong salita, ito'y tabak ng mabuting balita at gayon din, Panginoon, pananampalataya araw-araw. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Genesis. Sabi ng Panginoon, mahinapara ang lahat mo'y masanin, sa akin ay ilagay. Tanging si Jesus ang siyang umako, kasalan ang karuhan, linis ang dugo, at kinangapatan ko, tanging ikaw, Jesus, ang iyang nagliligtas, at sa aking tumubos. Tanging si Jesus ang siyang umako, kasalan ang karuhan, linis ang dugo. Di ko mapanalang na ang kabutihan ko, kasalan ay nilinis sa dugo ng Kordero. Tanging si Jesus ang siyang umako, kasalan ang karuhan, linis ang dugo. Pagsalulukan ng Diyos, ako ay humarap, aawitin ko roon, si Jesus ang naligtas. Tanging si Jesus ang siyang umako, kasalan ang karuhan, linis ang dugo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mabuting balita na aming natanggap. Maraming salamat na patuloy namin itong alalahanin, lalo na isuot ang buong baluti ng Diyos upang kami ay magtagumpay sa aming pakikipaglaban sa sanlibutan ito. At habang kahit na mahirap ang sitwasyon ng aming bansa, maraming pagsubok, maraming mga
paghirap, O Lord. Ngunit alam namin kami po'y patuloy na magtatagumpay at mananatili sa aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Kaya kami ay laging handa sa pagkikipaglaban, O Lord, dahil kayo po ay nariyan sa aming buhay araw-araw. Gayon din sa aming mga offering, lahat ng ito ay aming pasasalamat. Kung kaya, Panginoon, tanggapin mo at maging kalugod-lugod nawa sa inyo ang aming mga paghandog sa inyong ito. Naway balik niyo po ng liglig at umaapaw na pagpapala sa lahat ng aming mga kapatid. Especially, bigyan mo po ng kagalingan, kalakasan ang mga kapatiran namin na meron pong karamdaman sa mga oras na ito. Maraming salamat po. Muli ka naming pinupuri at pinapasalamatan sa iyong tanging pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon sa ating announcement, let us continue to join live worship, Children's Sunday School, and prayer meeting. Pray for church ministry, BMPC, pray for Corona victim, president, and frontliners, godly attitude for online service, Bible reading, and Bible quiz every Saturday. Yun lang po. Hymnal number 1, Doxology. Praise God from whom praise is due. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all and behold. Praise God, our Son and Holy Ghost. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang inyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ay patawad mo sa amin ang aming mga utang, kaya naman namin na napapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kami iagin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya. Amen. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Our God is touching us. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is touching us. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Our God is touching us. I decide to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided
See you next Friday prayer meeting.